Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tayo ay bumabalik sa banal na misa para magpuri at magpasalamat sa Diyos. Bagong araw, bagong linggo, bagong buhay, bagong biyaya galing sa Diyos. Tayo'y lumalapit sa Kanya dahil alam natin kung wala ang Diyos, wala tayong lakas, wala tayong direksyon. Walang magiging bunga ang ating mga kapaguran. Pagsisihan natin ang mga pagkakataon na kung saan lumaban tayong mag-isa, nanaginip tayong mag-isa, kumayod tayong mag-isa na wala ang Diyos. Sa mga pagkakataon ng ating mga pagkakamali, pagkakasala sa paglayo natin sa Diyos. Kaya tayo'y nagwala. Kaya tayo'y nakasakit sa iba. Hilingin natin muli ang awa at pagpapatawad ng Diyos para makita tayo minsan pa karapat dapat makatanggap sa mga banal na misteryo. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. pawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, nililiwanagan ng iyong masang ilaw ang mga naliligaw na iyong pinapabalik sa daan para ikaw ay matagpuan. Ang mga kabilang sa nananalig sa iyong anak ay pagkalooban mo ng makapagwaksi sa tanang salungat. Sa ngalang Kristiyano sa iyong tinanggap upang ito ay talagang mapangatawanang ganap sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias. Mga pinuno ng Sodoma, pakinggan ninyo ang sinasabi ng Panginoon. Mga namamayan sa Gomora, pakinggan ninyo ang aral ng ating Diyos. Ang sabi niya, walang halaga sa akin ang dami ng inyong mga handog. Sawa na ako sa mga tupang sinusunog at sa taba ng bakang inihahandog. Hindi ako nalulugod sa dugo ng mga toro at mga kambing. Sino ang may sabi sa inyong magdala niyan sa harap ko? Sino ang may utos sa inyong magparoot parito sa aking templo? Huwag na kayong maghahandog ng paimbabaw. Nasusuklam ako sa usok na iyan. Nababagot na ako sa inyong mga pagtitipon kung pista ng bagong buwan at araw ng pamamahinga. Dahil sa pananatili ninyo sa inyong kasalanan. Labis akong nasusuklam sa inyong pagdiriwang ng bagong buwan at iba pang kapistahan. Suyang-suya na ako sa mga iyan at hindi ko na matatagalan. Kapag kayo'y tumawag sa akin, ibabaling ko sa malayo ang aking mukha. Hindi ko kayo papansinin kahit na kayo'y manalangin ng manalangin. Hindi ko kayo pakikinggan sapagkat marami kayong inutang na buhay.
magpakabuti na kayo. Magbalik loob sa akin. Talikdan na ninyo ang masasamang gawain. Tumigil na kayo ng paggawa ng masama. Pag-aralan ninyong gumawa ng mabuti. Pairalin ang katarungan. Itigil ang pang-aapi. Tulungan ang mga ulila. Ipagtanggol ang mga balo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Hindi ako nagagalit dahilan sa inyong handog. Ni sa inyong mga haing sa dambanay sinusunog. Bagaman ang mga toroy, hindi ko na kailangan. Maging iyang mga kambing at ang inyong mga kawan. Ang masunurin sa Diyos ay sasigipin niyang lubos. Bakit ninyo inuusal yaong aking mga utos? At bakit ang paksa ninyo ay sa tipan na tutungod? Pag kayo ay tinutuwid, agad kayong napopoot at ni ayaw natanggapin yaong aking mga utos. Ang masunurin sa Diyos ay sasigipin niyang lubos. Kahit ito ay ginawa, hindi kayo alumana. Kaya naman ang akala, kayo't ako'y magkaisa. Ngunit ngayon, panahon ng kayo'y aking pagwikaan, upang inyong maunawa ang ginawang kamalian. Ang parangal ko, ang parangal na nais ko na sa aki ihahain ay handog ng pasalamat, pagpupuring walang maliw. Akin namang ililigtas ang lahat na masunurin. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Mapalad ang inuusig sa gawang puspos ng bait, pagkat may kakamtang langit. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yun, sinabi ni Jesus sa kanyang mga apostol, "Huwag ninyong isiping naparito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa. Naparito ako upang magdala ng tabak. Hindi kapayapaan, sapagkat naparito ako upang papaglabanin ang anak na lalaki at ang kanyang ama, ang anak na babae at ang kanyang ina, ang manugang na babae at ang kanyang biyenan na babae. At ang mga kaaway ng isang tao ay ang kanya ring kasambahay. Ang umiibig sa ama o sa ina ng higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. At ang umiibig sa anak na lalaki o babae na higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang hindi nagpapasan ng kanyang krus at sumusunod sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang nag-iingat ng kanyang buhay ay siya ring mawawalan nito. At ang nawawala ng kanyang buhay dahil sa akin ay magkakamit nito. Ang tumatanggap sa inyo ay tumatanggap sa akin.
At ang tumatanggap sa akin ay tumatanggap sa nagsugo sa akin. At ang tumatanggap sa isang propeta dahil sa siya'y propeta ay tatanggap ng gantimpala ukol sa propeta. At ang tumatanggap sa isang taong matuwid dahil siya'y matuwid ay tatanggap ng gantimpalang nauukol sa taong matuwid. At ang sino man magbigay ng kahit isang basong tubig na malamig sa isang maliit na ito dahil ito'y alagad ko, tinitiyak ko sa inyong tatanggap siya ng gantimpala. Matapos tagubilinan ang 12 alagad, umalis si Jesus upang magturo at mangaral sa mga bayang malapit doon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Welcome po sa ating banal na misa. Hindi ko po alam kung hindi kayo nagtataka. Paano kaya nakakapagmaneho ang mga piloto ng eroplano? Ang liit-liit lang naman ng kanilang bintana, di po ba? Pansinin niyo po ang mga eroplano. Pagkalaki-laki na mga ito. Pero ang liit-liit lang nung bintana, nung piloto, nung nagmamaneho. At nakakabilib pa kasi yung eroplano kayang makalipad kahit pagkalakas-lakas ng bagyo, kahit na maulap ang panahon. Ang tanong, paano nila nagagawa ito? Ito po ay dahil meron pong compass, meron pong guidance system, merong GPS ang mga eroplano. Kaya pakaisipin niyo po ito. Kahit na gaano kaganda ang eroplano, kahit na gaano kalakas, katibay ang mga pakpak nito, kahit na marami itong gasolina, kung mali ang direksyon ng eroplano, siguradong maliligaw ito. Kung hindi alam ng eroplano kung saan siya lilipad, hindi siya makakarating sa kanyang paroroonan. Ang pinakamahalagang bahagi ng eroplano ay hindi po yung makina. Ang pinakamahalagang bahagi ng eroplano ay yung maliit na compass, yung guidance system, yung GPS. At ganito rin po sa buhay natin. Magandang pagmunihan. Ano ba ang compass ng buhay mo? Pera ba? Trabaho ba? Pamilya ba? Opinyon ng ibang tao? O baka nahuhuli na dyan ang Diyos? Yan po ang gustong itanong ni Jesus sa atin ngayon. Kaya sinabi ng ating Panginoong Hesukristo, whoever loves father or mother more than me is not worthy of me. Hindi po sinasabi ng ating Panginoong Hesukristo, wag nating mahalin ang ating mga pamilya. Ang ibig lang sabihin ng ating Panginoon, kung mali yung compass mo, kahit na mabuti ang intensyon mo, magkakamali ka, magkakasala ka, maliligaw ka pa rin. Di po ba? Alam niyo po ba kung bakit po umiikot po lahat ng mga planeta sa solar system? Ito po ay dahil sa ating araw. Kapag nawala po ang araw, magkakagulo po ang mga planeta. Ang nagbibigay po ng gravitational pull, kaya maayos po, hindi nagbabanggaan yung mga planeta. Ito po ay ang araw. Isipin niyo po yung araw parang anchor ng ibang planeta. Kapatid, ang ating Panginoon, siya ang araw ng ating buhay. Kapag ang sentro ng buhay mo si Kristo, umiikot ng maayos ang lahat, di po ba? Maayos ang pamilya mo, mabuti ang trabaho mo, mabuting kalusugan sa iyong pangangatawan, maayos ang iyong pangarap, at masayang iyong relasyon. Pero kapag ang Diyos inalis mo sa gitna, pansinin niyo anong nangyayari. Hindi gumaganda ang ating buhay. Nawawalan ito ng direksyon. Amen? Nung bata po ako, naalala ko yung aking lolo. Tinuruan po ako magsuot ng polo. Sabi po niya sa akin, Apo, siguraduhin mo tama yung unang botones mo. Kasi kapag mali yung unang botones, yung mga lahat ng kasunod, mali rin. Hindi po ba? Ginawa nyo na po ba yon? Nagawa nyo na po ba yon? Yung nag-umpisa ka sa gitna at pagkatapos nung pagkabotones mo, tabingi.
Hindi po pantay. Di po ba? Ganyan din po sa ating buhay. Pakaisipin nyo, kung mali ang inuuna mo, kahit na gaano ka kasipag, kahit na gaano ka katalino, mali pa rin ang magiging bunga, mali pa rin ang mangyayari. Kaya sinabi ni Jesus, unahin natin siyang mahalin. Bago natin mahalin ang ating pamilya. Kapag inuna mo ang Diyos, magiging maayos ang lahat ng kasunod na gagawin mo. Amen? Hindi ko po alam kung nagpa-check up na rin kayo sa doktor. Sana po regular yung check-up nyo, ha? Pero pansinin nyo din po ito. Ano ang unang-unang tinitignan, pinakikinggan, chine-check up ng doktor pag pumasok kayo doon sa clinic niya? Di ba? Isusot niya yung stethoscope niya. San po niya itututok yung kanyang stethoscope? Doon sa inyong dibdib. Ano po yung pinakikinggan niya? Ano yung unang-unang tinitignan, chine-check up ng doktor? Yung inyong puso. Di po ba? Kasi kahit na malakas ang braso mo, kahit na maganda ang mukha mo, kahit na matalino ka mag-isip, kapag may sira ang puso mo, kapag tumigil ang tibok ng puso mo, tapos na ang lahat. Di po ba? Mga kapatid, huwag niyong kalimutan ang Diyos, ang puso ng ating buhay. Kapag tumitibok ang puso, mabubuhay ang buong katawan. Ganyan din po pagdating sa Diyos. Kapag ang Panginoon, siya ang nasa gitna ng buhay niyo, magiging maayos, malakas, buhay na buhay, pamilya mo, trabaho mo, katawan mo, pangarap mo, pati ang relasyon mo. Amen? Nag-uumpisa na po ang ulan. Palagi po kayong magdala ng payong. Pero pag-aralan nyo din po, pansinin nyo yung mga payong nyo. Kapag binuksan mo yung payong mo, kapag umuulan, hindi naman niya pinipigilan yung pag-ulan. Hindi po ba? Kapag binuksan nyo po ba yung payong nyo, tumitigil yung bagyo? Hindi po. Hindi po ba? Para saan yung payong? Meron tayong payong para protektahan lang tayo sa ulan. Ganito naman po ang papel ng pananampalataya sa atin. Hindi po sinasabi ni Jesus na kapag sumunod tayo sa Kanya, pag naniwala tayo sa Kanya, mawawala na yung problema natin sa ating buhay. Sa katunayan nga, nakakasyak, nakakabigla yung turo ng ating Panginoon. Sabi niya, kung papanig tayo sa Kanya, kung maniniwala tayo sa Kanya, may tabak, may espada, magkakaroon ng away, magkakaroon ng gulo sa pagpili natin sa Diyos. Ibig sabihin, sa pamagitan ng ating pananampalataya, kahit na meron kang pananampalataya, meron pa ring pagtutol, meron pa ring sakripisyo, meron pa ring krus. Pero ano pong mabuting balita? Sa gitna ng bigat, kahirapan ng ating buhay, kapag kasama mo si Kristo, hindi ka niya iiwan sa gitna ng bagyo. Ibig sabihin, hindi ka niya hahayaang lumubog. Hindi ka hahayaan na mawala ng Panginoon. Sa gitna ng iyong pagsubok, basta't nandyan ang Diyos, palalakasin ka niya. At yan ang makakatulong sa iyo para malampasan mo lahat ng problema ng buhay. Madalas, kapag nagble-bless po ako ng bahay, pinapaalala ko ito sa mga magpapamilya. Ang sinasabi ko po sa aking homily sa kanila, huwag niyong gawing bisita si Kristo. Nabibigla po yung magpapamilya. Ang akala po nila, inaalisan ko ng pwesto ang Diyos sa kanilang bahay, sa kanilang pamilya. Pero, anong ibig ko po sabihin dito? Pinapaliwanag ko po ng mabuti. Nasabi ko, huwag niyong gawing bisita si Jesus. Kasi dapat si Jesus, ang ating Panginoon, parte siya ng pamilya. Gawin niyong kapamilya ang Diyos. At dapat nga, ang inyong buhay ay umiikot sa Diyos. Di po ba? Kadalasan kasi, kapag turing natin sa Diyos, bisita lang. Ano yung ginagawa natin? Mag-i-stay siya, pagkatapos pinapaalis din natin siya. Kapag tinuring mo lang bisit ang Diyos, hindi siya mananatili ng matagal. Di po ba? Pansinin niyo, dahil trato natin sa Panginoon, bisita, pagkatapos nating magdasal, hindi na natin siya pinapansin. Di po ba? Pero kapag bahagi ang Diyos ng pamilya natin, kapag nananatili siya palagi sa atin, siyang mag-uugnay ng lahat. Parang yung magnet,
Alam niyo po yung magnet. Kapag nilapit mo yung magnet sa bakal, di ba, magsasama-sama yung mga bakal. Kapag inalis mo yung magnet doon sa mga bakal, babagsak yan, magkakahiwa-hiwalay. Ganito din po sa pamilya. Ang sentro dapat ng pamilya natin, si Kristo, ang Diyos, ang Panginoon. Kapag si Kristo ang nasa gitna, mas magmamahalan kayo, kayong magpapamilya. Kaya nga kayong mga nag-aaway na mag-asawa, tanong ko sa inyo, nasan ba si Kristo diyan sa inyong relasyon? Nasabi ko po palagi sa mga kinakasal ko, ang totoong pagmamahalan, love triangle. Ang totoong pagmamahalan, hindi lang po pagmamahalan, husband and wife. Kasama po dapat ang Diyos dyan. Amen? Kasi kapag inalis mo si Kristo, kahit nagaano kayo, ka-close ngayon, kalapit ngayon, unti-unti magkakahiwalay kayo. Di po ba? Mga kapatid, tandaan niyo po, kapag ang Diyos ang unang minahal mo, mas mamahalin mong tama ang pamilya mo. Kapag inuna mong minahal ang Diyos, tuturuan ka niya paanong tunay na magmahal. Amen? At kapag ang Diyos ang nasa gitna ng pamilya niyo, magkakaroon kayo ng lakas, pagkakaisa sa gitna ng mga pagsubok at problema. Amen? Dasal po tayo sa banal na misang ito. Si Kristo sana ang unahin natin para sumunod lahat ng mabuti sa ating buhay. Si Kristo sana maging sentro ng buhay natin para mapalakas tayo, para magkaisa tayo. Si Kristo sana ang magbigay ng direksyon sa buhay natin para hindi tayo mawala at makauwi tayo ng mabuti sa buhay walang hanggan. Amen. Tumayo po tayo, alay po natin sa Diyos ang ating mga dasal at panalangin. Huwag nating asahan na magiging sikat tayo. Naway hubugin ang ating mga hangarin ng hiwagang ito ng karyan ng langit. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga miyembro ng simbahan naway maging matapang at lagi ng tapat sa pananampalataya sa gitna ng pakikipagtunggali at pag-uusig. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga magulang naway magkaroon ng lakas at tapang upang gabayan ang kanilang mga anak sa daan ng pananampalataya at kristyanong pamumuhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga kabataan naway magkaroon ng lakas na mapaglabanan ang impluensya ng kasamaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, sabihin natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Ama naming Diyos, pinadala mo ang iyong anak upang tulungan kami sa aming mga pakikibaka sa buhay. Bigyan mo kami ng kapanatagan sa kabila ng aming pagdurusa at bigyan mo kami ng lakas na kumilos na mayroong pananalig sa iyong salita. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Tanggapin ang munti
Manalangin kayo mga kapatid, parang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay ng iyong sumasamong sambayanan, ay tanggapin mo ang mga ito para madagdagan ang iyong kabanalan sa mga nananalig na tunay, sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ang aming pasalamatan. Nasa iyong aming buhay, pagkilos at pag-iral. Sa pamumuhay namin araw-araw, tinatamasa namin ang iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mo pinunla sa sangkatauhan, ang Espiritu Santo'y unang aming bigay. Ng anak mong naglagak sa amin ng katiyakan, nakalaang mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaisa na mga anghel ay sisiawit ng papuri sa iyo. Nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kainasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kainasan. Hosana, Hosana, sa kainasan. Ama naming banal, ikaw ang bukalanta ng kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ipagpapatawad na mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas, sa wakas ng Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay, muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay
at ang kalis sa nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahan, laganap sa mundaigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon ang aming Santo Papa, si Florentino aming Arsobispot ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na naghimlay may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapatin kaming lahat, makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na Mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos, kaisa ni San Jose ang kanyang maluwalhating esposo, kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa nakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ang lakas, loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang magpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami, Adya, sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you po. Kapayapaan po sa inyong lahat.
naririto ang ating Panginoong Hesukristo, ang kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Tinapay na handog ni Kristo, na tinanggap natin ng buong lugod, alab ng pag-ibig sa sanlibutan, naging daan ng ating kaligtasan. Ang sa atin nagpalang Hari ng mga hari, na nagbahagi ng pagkain sa madla. Ang sa atin nagpalang Hari ng mga hari, na nagbahagi ng pagkain sa madla. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, kami mga pinagsalo mo sa piging na banal, ay makatanggap nawa ng bungang karagdagan ng iyong pagliligtas na aming pinagdiriwang sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Muli po mga kapatid, hindi naman tayo binabawal ng Panginoon na mahalin mo ang iyong pamilya, ang iyong asawa, ang iyong magulang, iyong mga anak. Pero magkukulang ka sa pagmamahal kung hindi mo unang minamahal ang Diyos. Dahil ang Diyos ay ang ating kompas, siyang magbibigay ng direksyon sa ating buhay. Si Kristo ay ang ating araw. Ang Panginoon, si Kristo ang liwanag, siyang magbibigay sa atin ng gabay para hindi tayo mawala. Kapag inuuna mo si Kristo, uunahin ka din ng Diyos at susunod lahat ng mabuting bagay sa iyong buhay. At kahuli-hulihan, ang Panginoon ay ang ating puso. Kaya may lakas tayo dahil ang pagtibok ng puso ng Diyos ay ang pagbabasbas ng ating mga buhay. Yang ang assignment po sana natin ngayong linggo, bago natin hawakan yung ating mga cellphone tuwing umaga, unahin muna nating kausapin, purihin, pasalamatan ang Diyos. Make God first your priority. And then all of the good things will follow. All of the blessings will be given to you besides. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At kayo basbasan ng Diyos, makapangyarihan sa lahat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Umayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.